mga boss, welcome back at nandito na naman tayo sa Bob Reviews and DIY. So meron tayo ditong dalawang transformer na nakaranas ng baha. So ito ay transformer ng Sakura 735, which is ang supply niya ay 45045, ito pang 735. Ito naman sa Sakura din na AB5023. Yan. So parang tingnan natin, ayan yung yung core niya. So aalamin natin dito kung anong gauge ng wire na gamit nila sa secondary. So ito may patong na kasi may gagawin ako diyan. Okay? So unahin muna natin dito sa 5023. Sa 5023, ito yung mga gauge ng wire. Yan, may yan, may mga number siya diyan. So ito, sinukat ko na to. Ang number niya ay 19. Ayan, 19. Pag nilagay mo sa 20, hindi na siya papasok. Ibig sabihin, yung size niya ay 19. Ayan. 20, hindi na. Ngayon, sa 735 naman. Ayan. Ito nga pala, kaya natin binuksan kasi bibilad ko pa to. Gawa ng to eh. Basa pa. Ayan zoom natin. Ayan napapansin nyo yung loob, may pawis po. Ayan. Nagpapawis pa yung loob ng nabaha to nung July 24. Mahigit ng 2 buwan. So mga 2 buwan at kalahati siguro kasi sa 24 ng October 12 na ngayon eh. 12 days na lang, 3 buwan na tong transformer na to. Sa puno na ba. Kinalas ko yung pinaka-cover niya, may natira pang may pawis pa So matagal talaga matuyog yung toroidal. Ngayon kinalas ko kasi aalamin ko din. Bukod sa ibibilad ko siya, aalamin ko din kung anong gauge ng wire na para dito sa So para sa may mga customer natin mga viewers natin na gusto mag-DIY ito. So sana makatulong. Alamin natin dito kung anong gauge ng So unahin muna natin 19 din. Kasi ang assume ko dito, same lang sila ng size ng ng wire. Mataas lang ang supply nito. Ito 34, ito naman 45. So asa na ba yung 19? Ito yung 19. Yan. Ipasok na natin dito, 19. Yan, tingnan natin kung papasok. Yan, pasok. 19. Subukan natin yung 20. 20. Ayaw. Masikip siya. So ibig sabihin mga sir, mga boss, ang wire gauge na gamit nila ay number 19 din, number 19 din to. Yung kasi ito namang sa isa naman nating amplifier na kinalas to eh, number 20 to eh. Tingnan nyo, asa na ba yung Ito naman yung number 20 Yan, pasok na pasok. Pag in-adjust mo na sa 21, hindi na siya papasok. Ayan. So sa number naman to number 20. Hindi to pwede pang patong dyan. Sinabi ko kasi, sabi ko sana kung halimbawa may sipan natin dagdagan ng supply to, magpapatong tayo, gagamitin natin to. So hindi ko pa. Ilaw ng kulang yan, 15. 15? Oo. Hindi mo lang sinasabi sa vlog mo eh. Hindi, 15. O shoutout na. Shoutout. Shoutout, Hindi mo lang ginawa 20. Huwag manungkli kaya ako dito. Wala ka dyan limang magaling piso. dito, sige Bob. Uy, manahimik ka. Bata pa ako. Pinapanganak pa lang Parang ako. pinapalabas mo, matanda na ako Hindi naman, sakto lang. Bata ka pa, nagumagawa na ako. Oo. Parang gano'n, ibig sabihin bata ka pa, nagre-repair na ako. Oo. Gano'n na ba ako katanda? Siya pa talaga eh. Tama siya Bob. Sige. Okay, may bumili ng lead. Ito, hindi pa pwedeng gamitin. Kasi, may pawis-pawis pa siya eh. Kaya yung mga customer ko dati dito, pag binabaha na excited gumamit ng amplifier, meron namang tsamba, gumagana. Meron namang gumana, pero hindi tumagal. Katulad dito, nagpapawis pa siya So, kailangan mo itong ibilad hanggang sa hanggang sa ma-evaporate na yung mga pawis na yan Yan. Kaya sa mga nababahang amplifier, paalala mga boss, huwag kayo basta-basta saksak. Pwede siguro kung may bilad nyo ng straight 1 buwan,
na nasa bubong ng bahay, hindi inuulanan, hindi na ano, pwede siguro baka ano. So, matagal kasi mag-evaporate yung tubig na sumipsip doon sa ilalim, lalo na ay naka-cover ng ganito. Ganito kasi yung balot niya, no? Ayan o, may mga putik-putik pa nga, oh. Itong transformer na to ay hindi to nakatikim ng bilad, nasa loob lang to, nasa baba. Ngayon, ibibilad ko, baka sakali mapakinabangan ko balang araw. Pero sa ngayon, hindi ko siya pwedeng ano, hindi ko siya pwedeng i-dispatch o ano kasi baka masira tayo sa customer. Pero, ang kinagandahan lang nito, kaya hindi ko siya kinatay kasi pure copper po ito. Na ano, tingnan natin ha. So, tingnan natin yung ano, 735, ayan. Magkiskisin natin tong puno, dito lang. Dito lang siguro tayo magkiskis. So, sa pinakamalapit. Ayan, dilaw na dilaw. Ayan, huwag kang umikot. Ayan. So lahat naman ng ano eh, lahat naman ng 735 na na-encounter ko, puro ano eh, puro tawag dito, puro pure copper. Sa mga concert lang yung merong aluminum. Sa Sakura naman, itong Sakura naman na to, yung kabila, pure copper din to, kaya nga napatungan ko eh. Pure copper, hindi katulad nito, itong concert. Itong concert kasi ng mga bagong labas na eh. Although mataas yung supply niya, aluminum to eh. Puti ito, kiniskis ko na to eh. Nasa na ba yung ano nito? Pinagbalatan ko nito eh. Hindi ko na mahanap. Ito. Yan na ata yung pinagsugatan ko. Ayan o, puti o. Ilapit natin. Ay, hindi yan, hindi yan. Brightness yan. Itong kabila. Ayan. Yan yung kiniskis ko, puti. Ang manufacturing date nito ay ano, 2016 na ano, na concert. So sa Sakura hindi ko alam kung lahat, kung ngayon yung mga bagong labas na Sakura ay pure copper pa rin. Pero yung mga dati, 5023, 5024, pure copper. Itong 735 naman, wala pa ako na-encounter nito na aluminum. Ewan ko lang sa ibang ano. Pero karamihan sa 735, pure copper talagang ano, ang supply niya. So itatabi ko to. Hindi ko to ibibinta kasi basa pa. Siguro balang araw sa mga susunod na project ay baka magamit natin to. Pero ibibilad ko muna to. O ilalagay ko lang dito sa harapan ng shop kung saan yung naarawan para tumuyo siya mga ilang buwan. Matutulog siya dyan. Ipatong ko lang muna doon hanggang sa matuyo siya na matuyo. Tapos ito, kung natuyo naman to, itong gagamitin natin. Okay? So ngayon nalaman natin na ang wire gauge or magnetic wire gauge ng gamit ng 735 at saka Sakura ay parehas lang, number 19. Yan. Number 19 siya. So kung magpapatong kayo, alam nyo na. Sa mga gusto mag-upgrade dyan, mga sir, mga boss. Hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat at tuloy-tuloy lang po ang suporta dito sa ating YouTube channel. Marami pa tayong i-review, i-DIY. Medyo busy lang at abang-abang lang kayo. Pag nagka-budget tayo, yung mga gusto nyong i-review ng mga amplifier, baka sakali. O kung gusto nyo naman mga boss, tulungan nyo ako. Ihanap nyo ako ng sponsor. O kaya may mga amplifier kayo na gusto nyong ipa-review sa akin o opinionan, pwede nyong ipahiram sa akin. At titingnan ko lang yung laman at opinionan ko lang. Pwede naman yon. O kaya yung mga abang-abang lang tayo sa mga pinapagawa. Yun. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.